Okay. Ang buhay po kasi po natin, mga kapatid, no? Wait lang. Ang buhay po natin ng bawat mananampalataya ay para pong isang paglalakbay. It's a journey, no? May mga panahon po na nasa bundok po tayo ng tagumpay at mayroon po tayong lambak ng pagsubok. May mga pagkakataon na para pong malinaw ang lahat ng nagaganap sa buhay natin at malinaw sa atin ang plano ng Diyos. Pero po may pagkakataon po naman sa ating buhay, tila po napakagulo. Parang hindi mo maintindihan, parang ang labo-labo ng plano ng Diyos sa pagkakataon ng ating buhay. Kaya po may tanong po tayo ngayong umaga. Naranasan mo na ba yung parang may nangyayaring masama sa buhay mo? Pero, sa huli noon, o sa huli po doon ng pangyayari noon, kumilos ang Diyos. Have you experienced that? Yung parang akala mo parang, ano mo, ang gulo-gulo, pero at the end of that situation, kumilos ang Diyos. So ganito rin po kasi ang nangyari ng isang tao po sa Bible na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. At ang pangalan niya po ay Jose. Ano po pangalan? Jose. Sa English po ay Joseph. No? Siya po ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na makapanaginip ng mangyayari at ito po ay maipaliwanag. So mula po sa kanyang panaginip, sa pagtataksil, sa pag-betrayal, ano ba yun? Sila po ay pinagkanulo ng kanyang mga kapatid hanggang siya po ay naging alipin, hanggang siya po ay nakulong, no? Doon po sa dulo nun, sinabi niya, isa pong pahayag na sobrang powerful. Sabi po niya, ito po yung pong na talaga makikita po natin sa story niya, makita niyo po si Joseph from pit to purpose. Mula sa balon o sa isang malalim na pinagkalagyan, patungo sa layunin. So, ang buhay po niya ay mula sa pagkakadagay na sa pinakamalalim na sitwasyon ng buhay niya, hanggang sa nadala siya sa layunin ng Diyos. Amen po. So, ito po yung ating pong key verse. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbigay galang ng pagbasa ng kanyang salita ngayong umaga. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na mayroong pong conviction sa ating puso. 1, 2, 3, go. Masama ang inyong ginawa sa akin, ngunit ito ay pinabuti ng Diyos upang mangyari ang mga bagay na nagaganap ngayon, ang maligtas ang marami. Genesis 20 verse 20. Tayo po makakaupo na sa presensya ng Diyos. Para po sa mas malinaw po nating pagkakaunawa ng ating pong talata na ating pong pag-aaralan ngayong umaga, no? Kailangan po natin makita yung buong kwento ni Jose. So si Joseph po ay anak po ni Jacob. So si Jacob anak ni? Okay. So tama, Jacob and Isaac. Si Isaac, ang tatay niya si? Okay. So siya po ay lipi ni Abraham. So ang tawag po natin dyan, the patriarchs. Mga patriarka, no? Mga pinagmulan ng lahi, no? So sila po yan. So si Joseph po nasa lahi ni Abraham na pinangakuan ng Diyos. Tama? So siya po ay pang-11 anak. Okay. So si Jacob may 2 asawa yan. Yung isa talaga paborito niyang asawa. Si Rachel. Okay. Si Rachel. Si Leah, tsaka naluto ko dun. Si Rachel, si Raquel. No? So ngayon, ang pangalan niya doon ay si Joseph. Okay? Ang sumunod na anak niya doon, si Benjamin. So, siya po ay naging paborito kasi yun talagang mahal niya, yung nanay niya. Kasi paborito siya, no? So, dito po sila po yung pinagsimulan ng 12 tribo ng Israel. Kasi si Jacob ay tinawag ding Israel. No? So, yung Jacob, pinalitan ng Panginoon ng pangalan, tinawag na Israel. Kasi yung Israel, ibig sabihin nun, nakipagbuno sa Diyos. He struggled with God. Yun po siya. So, Joseph was so favored. He was the favored son, no, ni Jacob.
So, sa Genesis 37, binigyan po siya ng damit. Okay? Pag nakita niyo po yung Genesis 37, dun po, binigyan siya ng isang damit na hindi lang basta isang damit. No? Yun po ay mamaya pag-aaralan natin kung ano yung significant nung damit na to. Kaya po yung mga kapatid niya, nagselos, nagalit, at nagplano. Kaya po isang araw, ibinenta siya bilang isang alipin. So, isang quick tayo na timeline lang ni Joseph sa journey niya. So, inilagay po siya sa isang balon, ibinenta para maging alipin. Nung siya ay naging alipin, nakulong siya sa loob ng palasyo. Meron siyang sariling hanggang siya po ay na-promote bilang governor ng Egypt. So, yan po yung quick timeline. So, at least alam po natin, mamaya, hihimay-himayin natin. So, ganito po siya, no? Parang, makita po natin, si Lord, ito yung plano niya, no? Parang, sorry po, wait lang. Mahirap ilipat. Hoy, nangyari? Saan po technology? Ayan. So, kung gagawin po natin to ng Netflix na title, parang the man who went through everything. Ang isang tao, isang lalaki na dinaanan lahat ng bagay. So, parang ganito po, no? Minsan may plano ka sa buhay mo, parang, Lord, alam ko, gagamitin mo ko. No? Pero ang nangyari, nawalan ka ng trabaho, nagka-problema ka sa pamilya mo, na-delay ang pangarap mo, at ang naging tanong mo, nasaan ang Diyos dito? Parang ganun po yun, no? Pero ang kwento po ni Joseph, nagtuturo po siya ng tatlong malalaking katotohanan. So, unahin po natin ang una. So, the grace sustains us in the pit, o yung grace in betrayal. So, yung biyaya ng Diyos, sa kanya, makita natin sa buhay ni Joseph, yung biyaya ng Diyos, kahit sa kabila ng pagkakanulo ng kanyang kapatid. No? Sabi po sa Genesis chapter 37, verse 23 to 24, nandiyan po, mabilisan lang. Sabi, pagdating po kasi ni Jose, sa kanyang kapatid, hinubad nila ang kanyang damit, na makulay, na damit, na kasuot niya. Siya'y kanilang kinuha at tinapon sa balon. Walang laman ng balon at wala itong tubig. Okay, isa-isahin po natin yan. Bigyan natin siya ng mas malinaw na konteksto ngayon. So si Jacob po, no, nakilala rin bilang isang Israel. So, di ba? Siya po ay, sa kanya nagmula yung pangalan, yung tawag na Israel. Kaya Israel po, pangalan po yun ni Jacob. Nakuha? So, siya po ay patriarka na pinagmulan ng bansang Israel. So, sa 12 anak ni Jacob, manggagaling yung 12 tribo ng Israel. The 12 tribes of Israel, no? Diyan po nagsimula. Pero sa pamilya na ito, may problema. Yung tinatawag nating favoritism. No matter what, no matter how, no? Ako, ito po observation ko lang. Pwede pong mali ako, no? Pansin ko lang na kahit anong gawin ng mga magulang, meron at meron talaga sa puso natin na meron talagang mas malapit. Hindi ka ayoko sabihin mas matimbang, but somehow, you know, parang may malapit talaga sa puso. Kailan lang kami ay nagkausap ng so meron kami mga, sabi ko ako kasi, ang kuya ko, favorite ng mami ko, si ate favorite ng ate ko. Ako, wala kahit sino. Ganon. So, ganon din yung pinsan ko. Sabi ko, yan naman. Nag-usap din kami. Ikaw kasi favorite ng nanay mo. Nakuha po natin kami, we can realize that. And that's the truth. You know why? Hindi dahil pinili. There's something significant. Nakukuha po ba natin? There's something reason behind that. And there's nothing. Ang problema lang, etong problema. Dito po sa problema, dito sa pamilya na to, very evident. Okay? Alam mo yung very evidential, yung pagiging favorite.
Kasi siyempre tayo kayo mga magulang, siyempre kahit papano, medyo gusto mo, wag mo lumutang yon, tama? Meron talaga. At alam mo yun, sikapin mo lahat pantay-pantay. Pare-pareho. Pero dito po, ang problema dito, very evidential. Si Joseph po ang paborito. Dito yung problema, favoritism, na hindi naiintindihan ng kanyang mga kapatid. So mahaba kasing kwento, sa totoo lang, ayokong isa-isahin natin. Abutin tayo hanggang bukas. Ayoko naman. So, basta may favoritism siya. Ang isa sa dahilan niya, dahil yung nanay nga ni Joseph, yun yung talagang mahal niya. Dinaya lang naman kasi siya. Basta ganun siya istorya dyan. Nagigets? Nakuha ba, basta ka. Naiintindihan natin. Medyo hindi po dyan yung topic natin. Pero dyan po yan yung favoritism. Nagigets? Alam natin yung storya. That's the quickest way I can provide you. Kaya po, dito tingnan natin sa 37 verse 3, yan. Ang mahal ni Israel, si Jose, kaysa sa lahat ng kanyang mga anak. Sapagkat ito'y pinanganak sa kanyang katandaan, kaya ipinagawa niya ito na isang makulay na kasuotan. So sa lahat ng kapatid, siya lang ang ginawan niya talaga ng damit na makulay na damit, colorful coat. Okay? Ang kasuotan ito, hindi po simpleng damit. Okay? Sa Hebrew, ito ay tinatawag na ketonet pasim. Ang ibig sabihin ay mahaba at espesyal na kasuotan. Okay? Na karaniwang sinusuot lamang ng mga taong nasa posisyon o binibigyan ng pabor. Kapag suot mo to, medyo alam mo, angat ka sa iba. Nawa, merong sinisimbolo yan, may tinataglay na meaning yung ginawa na to. So parang alam mo yun, sa harap-harapan sa mga anak niya, sinasabi, ito ang anak kong pinapaboran. O kahit naman sino mga kapatid. Alam? Diba? Binigyan talaga siya ng colorful coat. Okay. Ito po, sa madaling salita, ang damit na iyon ay parang sinasabi ni Jacob, o ni Israel, si Joseph ang special. Pero, ang favoritism na to, siyempre, yun kasi yung kanyang sa mata lang kasi ni Jacob. Kasi, alam mo yun, ito yung in the honor of your mother, dahil yun mahal ko, dahil patay na kasi dito yung nanay niya. Parang alam mo, kasi sa sobrang dinaya, basta may kwento yan, may justification sa kanya na gusto niya sigurong ihayag yung pag-ibig niya sa nanay niya, kaya inilagay na lang niya kay Joseph. Nakuha? Yun lang naman ang meaning niya. Kaya lang, syempre, sa mga magkakapatid, kaya ito po ay nagdulot ng inggit at galit ng mga kapatid niya. Kasi, isipin nyo, mga naunang mga mas panganay yun, di ba? Naintindihan nyo? So, mas nakikita nyo yun, paano namuhay, paano lahat. Alam nyo yung pangyayari. Dapat kami una, kami nga, hindi kami, na nagkasakit. Tapos, tawa natin. Ito pa yung matindi rito. At hindi po dyan nagtapos. So, lumago po yung hatred nila, yung pagkakasuklam nila sa kapatid na to, no? Yung galit niyan, lumalim pa kasi po si Joseph ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na managinip na mangyayari sa hinaharap. Okay? Ito yung naging panaginip niya. Okay? Nagkaroon siya ng panaginip na yun daw pong mga uhay, mga tanim, no? Tapos yung kanya, lahat po daw ng mga tanim na yon, yumuko sa kanya. Tapos, yun yung unang panaginip. Ha? Ano palagay mo sa amin?
Ano ibig ko sabihin ng panaginip mo na yan? At ito pa, meron pa siyang isang panaginip. No? Na mga bituin, araw, buwan, yumuko sa kanya. So pati yung tatay niya, nakwento kasi nalaman ng tatay. So para ano ba naman, lahat kami, ikaw ay palagay mo sa amin, maghaharian mo kami? Maghahari ka sa amin, yun ang ibig mo sabihin. So lalong pong nagkaroon ng galit. Nakuha ba natin? So nung araw, yung mga ganyan panaginip, dahil nga hindi man na masyado pang-educated, so lahat sila, parang may sinasabi ang Panginoon doon sa kanya. So, parang lalo silang kinaiinggitan si Joseph. Tignan natin sa verse 8. Sinabi ng kanya mga kapatid sa kanya, maghahari ka ba sa amin? Ikaw ba ang magmamahala sa amin? At lalo po silang napuot dahil sa kanyang mga panaginip. So meron na siyang quote, may panaginip pa siya na magiging bida-bida siya. Naintindihan po ba natin? Kaya nainggit po sa kanya. Dahil dito, unti-unting lumalim ang galit ng kanyang kapatid hanggang dumating ang araw na nakita nila na siya po ay parating. Kasi si Joseph na pinapaboran. So hindi po siya inuutusan, hanggang bahay lang siya. Iniingatan siya ng tatay niya. So yung mga kapatid niya, sila yung umaalis, nag-shepherd, kumukuha ng pagkain, sila nagtatrabaho. Kuha, para sa kanila. Ngayon, inutusan siya ng tatay ni Joseph, si Jacob, inutusan si Joseph na puntahan at dila ng mga pagkain yung kapatid niya. So malayo pa lang, natanaw na nila. Nakikita niyo ba nakikita ko? Nakikita ko ng B2. No? Nakita nila. Malapit na, nakita. Habang papalapit si Joseph, nagpaplano na sila. Pinaplanuhan na nila na patayin si Joseph. So si Joseph, walang kamalay-malay, buo na. Ganyan kasi tayo kapag medyo, di ba, parang habang nabubuo yung mga plano mo. Ganyan ang kasalanan eh. Ganyan yung mga, nagsisimula yan sa option. Nagkakaroon ka ng mga option hanggang sa mabubuo mo. Hanggang sa, kahit ikaw na naniniwala ka na, tagumpay na, buo na eh. Tapos na tapos sa'yo. I-implement mo nila. Tawa po natin. Kaya po, di ba yan? Sige pala yun. So, eto na yung moment of betrayal natin. Pagdating ni Joseph, ang unang ginawa nila, tinanggal yung kanyang robe. Yung, di ba? Tinanggal, hindi ka special. Katinanggal nila. Yun ang una nila, kasi suot niya lagi yun eh. Siyempre, tapos yung nakikita. Nakuha? So, dahil yun ang unang inano nila, tinanggal nila yun. Yan, di ka na special ngayon. Nakuha natin? Nakuha po? Yan o, hinubad nila. Pagdating ni Joseph, hinubad nila ang kanyang damit na makulay na damit na suot niya. At pagkatapos niya, siya ay kinuha at tinapon doon sa balon. Yung balon, dapat, yan po kasi yung kanilang ipunan ng tubig. During that time, walang laman. Tuyot. Maaring tagtuyot that time, kaya doon siya hinulog. So, syempre, kapag walang laman, mahihirapan kang makaahon doon. Malalim. Malalim na hukay yan. So, yan ang nararapat sa'yo. Hinulog siya doon. Nakuha po ba? Isipin nyo, si Joseph, kasunod, sorry pa, di pala. Pagkatapos nun, dahil, siyempre, gusto nilang patayin, sabi nila, parang naisip na, wag na natin patayin. Ang ginawa nila, may parating po na Ismailita, ibinenta si Joseph sa halagang 30 pilak ata. So, binenta yung kapatid nila.
Yung Ismailita na yun, pupunta na Egypto kasi siya yung taga-benta ng mga alipin. Nakuha natin. May dumaan na trader, o tama-tama! O ibenta natin ng kapatid natin. Ang ginawa nila, kinuha yung damit, di ba? Pinagwasak-wasak nila ngayon, tapos nagpatay sila ng hayop, at yung dugo ng hayop, inilagay nila doon sa damit. At inireport nila pag-uwi, napatay na si Joseph. Kinain ng malaking hayop. Kanalungkot na mahabang panahon yung tatay niya. Awa. Kaisipin natin, no? 17 years old pa lang nun si Joseph. Ano yun? First year college. O yung grade 11. Tama? Grade 11 to, for sure. Tama ba ako? Tama, grade 11 yan. Tapos, biglang ipinagbili ka. Siguro, grade 11 ka, ipinagbili ka na ng sarili mong pamilya. Can you think of that? No? Ang nagbenta sa'yo, mismong kadugo mo. Kaya po siya napunta, tapos napunta ka naging OFW ka bigla. Napunta ka sa ibang bansa. Naging, di ba yung hanggang sa naging alipin siya, doon, si Potiphar. Kung ikaw yun, baka sabihin mo, Lord, parang mali po yung direksyon ng buhay ko. Parang, Lord, di ba yung panaginip mo para sa akin yung magiging ano ko? Pero parang hindi naman. Parang layo doon sa na pinaginip mo sa akin. Parang, di po ba? Pero ito po yung gusto kong makita natin. Alam niyo po yung pangalan ni Joseph? Ang ibig sabihin po niya sa Hebrew ay Joseph. Ang basa dyan, Joseph. Na ibig sabihin, God will add. Ang Diyos ang magdadagdag. O God will increase. Para palalakihin ka. Pero parang hindi lumaki. Lumiit. Kaya makita po natin dito, yung isang spiritual na unang katotohanan na makita natin dito, yung pit o yung balon ay hindi po naging katapusan ng plano ng Diyos. So kung kayo po ngayon ay feeling mo para kang nahulog sa balon, na wala kang magagawa, wala kang makapitan, wala kang magawa, kundi mo maalis ang sarili mo sa sitwasyong ito, hindi po yan ang katapusan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Kung mayroon mang gumawa sa'yo, mayroon mang nanadya sa'yo na malagay ka sa sitwasyon na yan, huwag mong isipin na ikaw po ay naargabyado. Isipin mo, ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa nangyayari sa iyo. Can we say amen to that? Para po siyang isang buto na itinanim sa lupa. Na kapag po itinanim mo ito, para pong nawala. Di ba? Pag yung buto, sige, subukan niyo yung buto, lagay niyo sa ilalim. Di ba, pwede ba parang nawala na yung buto? Pero, sa ilalim po ng lupa, may nangyayaring proseso. Tama? Kaya unti-unti itong tutubo. So, ganito lang yan. So, kung kayo po ay feeling nyo nalagay ka sa sitwasyong ito, itinanim ka lang ng Diyos yan. Itinanim ka ng Panginoon dyan, hindi para po mabulok ka dyan, kundi para po iproseso ka ng Diyos. Ito po yung pinakamahirap kasi sa atin. Tumatanggi tayo sa proseso. Parang, ano yun, we reject the process. Kasi ayaw natin mahirapan, gusto natin kasi mabilis eh. Ang proseso ng Diyos talagang, di ba pag niluto mo ng paspasan, ang tawag doon, nagiging salabsab ang luto. Hilawan labas, lutuan labas, hilawan loob. Kasi minadali. Kaya po tayo medyo matagal. Kasi gusto ng Diyos, lutong-luto ang plano ng Diyos. Huwag tayong mainit. Bukas ka ng bukas doon sa oven.
Tingin ka ng tingin doon sa air fryer. Ano na ba nangyayari? Naiintindihan po ba natin? Kaya po mga kapatid, no? Kung may pinagdadaanan ka ngayon na para kung kayo ay nasa balon season, nasa panahon ka na nasa balon ka, ang tandaan po natin, merong betrayal, may nagkanulo sa'yo, merong kang disappointment, at merong mga injustices. Tandaan mo ito, hindi natatapos ang plano ng Diyos dahil lamang sa ginawa ng tao sa iyo. Ang ginawa ng tao kay Joseph ay betrayal. Pero ang ginawa ng Diyos sa buhay niya ay preparation. Sabi nga natin, isa pa, sabi natin, o sabi mo sa katabi mo, piniprepare ka lang ni Lord. Sige, ang hirap na naman, dami na. Sabihin nyo talaga ng totoo, yung talagang magsabi kayo, piniprepare ka lang ni Lord, encourage nyo naman. Sabi nyo po, go, 1, 2, 3, go. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Kung hindi pa nangyayari yung gustong ng Diyos na mangyari sa'yo, the Lord is just simply preparing you for that to happen. Pero hindi po doon natapos ang pagsubok ni Joseph. Mula po sa balon, napunta siya sa Egypt. At doon siya napunta sa bahay ni Potiphar. Sino si Potiphar, pastor? Siya po yung punong parang captain ng palasyo. Hindi pa po siya yung hari. At doon, kasi yung hari Pharaoh, di ba? Si Paraon. Siya po ay para commander-in-chief ang baga. Siya yung commander-in-chief. At doon dumating ang ibang klase pa na pagsubok. So hindi natapos, may pagsubok na naman. So hindi ito betrayal ng tao, ito naman po ay tukso laban sa integridad. At doon natin makikita yung pangalawang katotohanan that grace strengthens us in temptation. So sa lahat ng mga pagsubok, sa mga pangatukso sa buhay, na tayo dumadanas ng mga tukso. Di ba? Pero para manatili tayo na may integridad, o meron tayong, yung parang tayo nagiging tapat sa Diyos kahit walang nakakakita, ang biyaya po ng Diyos ang magtutulak sa atin doon. Amen? So, let's go to our point 2. Sabi po sa Genesis chapter 39, verse 7 hanggang 9 po siya. Yan po yung ating key verse dyan. So, pagkaraan ng ilang panahon, so nandun siya, di ba? So, hindi na po agad, pagkapunta doon, nandyan agad yung tukso. Hindi po. So, siyempre, nagsilbi-silbi muna yan. Ayan, hanggang sa... Tapos, ito po yung kwento dyan. So, pagkaraan ng ilang panahon, napansin ng asawa ni Potiphar si Jose. So, yung Potiphar may asawa na babae. Kasi siyempre siya po ay, doon pa pag po kayo ay naging alipin noong panahon na to, wala kang pag-aari, wala kang anuman, wala kang dignidad, wala kang lahat. So kung anong pagkain sa'yo, paggawasin mo sa'yo, gagawin mo lahat. Nakuha? So, ito si Joseph, matikas siguro, wapo, no? Talagang kahit na, siyempre kahit na sa tipong ali-alipin, pero dahil nga maganda lahi nila eh. Nakuha? So, natipuhan. Siguro noon pa man, napagbabasdan-masdanan ng asawa ni Potiphar, ito si Joseph. Siguro pag nakita niya, tsura, gano'n siguro. Hanggang sa dumating na siguro lagi niya nakikita, tapos, may potensyal. Sabi niya, gano'n. So, hanggang sa siyempre yung isip, alin yung mga bagay-bagay? Hindi naman agad yan kapag yan ay lagi natin nilalagay, nabubuhat, unti-unti po na kayo na mapapaniwala na yun talaga yung maganda at okay. Naintindihan niyo po ako. Kaya ganun tayong kasalanan, ganyan yan. So, ito naman, yung babae, hanggang siguro nag-i-imagine na siya, hanggang sa nakikita na niya, nakasiping na niya. Kaya dumating yung point time
tinawag, di ba, siguro pumasok si Joseph sa kwarto, hanggang sinabi ng babaeng asawa ni Potiphar, sumiping ka sa akin. Di ba? So, noong panahon na to, pag ikaw po alipin, ano ka, kahit pag meron kang ginawang, nyari, pumayag ka, walang makakaalam noon. Di ka habulin, no? Kasi pareho kayo nagkasala eh. Pero pag tumanggi ka, alanganin ng buhay mo. Naintindihan natin? Ano sagot ni Joseph? Ngunit tumanggi si Jose. At sinabi niya, hindi ko magagawa ang ganyang kasamaan at magkasala sa Diyos. Nakita po ba natin? Malinaw po? So, makita po natin dito na pagkatapos itapon si Joseph sa balon at ibenta, dinala siya sa Egypt, no? So, tingnan po natin sa verse 39, verse 1. Yan. Para maintindihan natin yung key verse natin. Dinala si Jose sa Ehipto, ibinili siya sa Potiphar, sa isang official ng para maintindihan natin ang nangyari. So, nangyari dyan, si Jose sa Ehipto, binenta sa Potiphar. Ang Potiphar po ay isang opisyal ng Paraon, gagaya ng sinabi ko sa inyo, no? At pinuno ng mga bantay. So, sa kabila po ng lahat na to, kahit po siya ay nabenta bilang alipin, ang pabor pa rin ng Diyos nandoon. Nakuha? Sandali lang po commercial. Medyo may nangyayaring hindi maganda. So, nakita natin dyan. So, makita natin sa 39 verse 2. Kaya, sumasakay, sabi sa verse 39 verse 2, so kumakanya si Yahweh, kaya naging matagumpay si Jose. Kuha? Hindi po niya kontrolado ang kanyang sitwasyon. Pero kasama niya ang Diyos. Napansin po ni Potiphar na pinagpala ng Diyos ang lahat ng ginagawa ni Joseph. Parang halimbawa, parang pag inutusan siya, maganda nagiging resulta. So napansin yun ni Potiphar. Kaya natuwa sa kanya si Potiphar, sa verse 4. Kaya ginawa siyang katiwala ng kanyang sambahayan. Kaya, siyempre di ba alipin, na-promote po siya. Kaya siya napunta doon sa loob ng bahay ni Potiphar kasi na-promote siya. Pinagkatiwalaan siya doon sa bahay mismo ni Potiphar. Kaya doon pumasok yung panibagong pagsubok. Yung tukso. So kapag binasa natin to, parang iniisip natin, finally sana, no? Di ba, naging na-promote na siya. Mukhang gumaganda na yung buhay niya para papunta na sa gusto ng Diyos. Pero dumating nga yung ibang klaseng pagsubok. Ang tukso. So, ito yung temptation. Tingnan natin. Yung nga, pagkaraan ng ilang panahon, napansin na siya ng Potiphar, na asawa ni Potiphar. Kasi nandun sobrang pagiging alipin, napunta siya sa pinagkatiwalaan sa bahay, kaya doon siya napansin ng asawa. At hiniling niya na sipingan siya ni Jose. So, alam niyo po, hindi po basta ganyan nangyari yan. Bago po yung nangyari, di ba, sinabi, sipingan mo ko, hindi po natapos doon, di ba umayaw si Joseph? Yan po ay nangyayari araw-araw. Sabi sa verse 10, araw-araw niyang kinukulit si Jose. Ngunit hindi ito pumayag. Naku po, alam natin yan, guys. Walang tao. Walang nakakaalam. Mabango. At ano yan, di ba? Siyempre, pag-asawa ng Potiphar, alam mo na.
So, araw-araw yon. Binubulungan siya. Hindi lang basta bulungan kasi hindi ganun eh. Talaga siguro nilalandi at nilalandi sa araw-araw. So, alam niyo po, ang tukso minsan para po yung notification ng cellphone. Kung minsan lang, okay lang. Pero kapag araw-araw, nakakapagod. Limbawa, huwag na nga lang notification eh. Limbawa, kahit mga anak nyo, at kulit ka. Ay nako, sige na nga! Kulit mo! Bala ka! Bibigay ka. Kahit labag sa puso mo, napapabigay ka. Can you say amen to that? So, ganun po yun. So, ganun yung temptation. So ano po naging tugon ni Joseph dyan? Pansinin po natin. Ito yung response niya. Hindi ko magagawa ang ganyang kasamaan at magkasala sa Diyos. Pansinin natin, hindi niya sinabi, magkakasala ko kay Potiphar pag ginawa ko. Pansin nyo? Ang sinabi niya, magkakasala ako sa Diyos. Ano po yung gusto ko nating insight dito? Ito po ang puso ng integridad ni Jose. Naiintindihan niya kasi ang kasalanan ay hindi po moral issue. Hindi yan paggawa lang ng tama at mabuti. Ang pagkakasala ay spiritual issue. Ang paglabag sa kagustuhan ng Diyos. Are we getting the point, guys? Naintindihan niya yon na hindi ito basta simple lang ng paggawa ng tama o mali, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, mas pinili niya. So, ano naging strategy ni Joseph? Ito yung gusto kong makita natin. The Joseph strategy was, he resisted the temptation. Inayawan niya. And what he value most, anong pinahalagahan niya? Yung relasyon sa Diyos. Mga kapatid, ano naging resulta? Tumakbo siya. Tawa natin. So, ito ay, kasi po, nasusukat po kasi dito, kapag ang Diyos lang ang nakikita po natin, ganito po mangyayari sa atin. So, mas kailangan po, wag nating tingnan yung maganda, masarap sa atin, kundi ang tingnan po natin kung ano ang magiging reaksyon ng Diyos. May nagsabi po sa akin, character is when nobody is watching. Ang tunay po na karakter natin, yung pagkatao natin, ay kapag walang nakakakita sa atin. Para malaman mo kung sino ka talaga, ay kung sino ka kapag wala nang nakatingin kahit sino. Amen? Si Joseph, walang audience, walang church leader, walang pastor, walang camera, pero alam niya, may Diyos na nakakakita. May nagsabi nga sa akin, kapag may tukso, sabi niya sa akin, Pastor, wag mo na kausapin, baka makonvince ka pa. Ang mahirap sa atin, kinakausap eh. Nakikipag-usap pa eh. Alam mo yun? Nakikipag-negotiate pa eh. Huwag niyo na po kayong makipag-negotiate. Pag nag-inaalok ka, tanggihan mo na agad. Parang ganito po yan. Pag po halimbawa ako, meron po kasi kung
halos every other day o wala pong mintis isang linggo, may tatawag lagi sa akin, bangko. Oo. Bangko, may mula sa bangkong ganyan, ganito. Kapag po naririnig ko na po ang bank, wala po ako sa ganitong bangko, Metro Bank, whatever, sasabihin ko na sa kanya, pakinggan ko po, huwag na po kayo puputulin ko na kagad. Kung kayo po ay tumawag para sa offer, para po sa mga kung anong gusto niyo pong i-offer sa akin, hindi po kayo interesado. Salamat po. Nakuha niya pa. Kasi baka pag nakipag-usap pa ako, makumbinsi pa ako mangutang. Are we getting the point, guys? Are we getting the point, guys? Kaya po, ganun ginawa niya. Iniwan niya ang kanyang damit at tumakbo palabas ng bahay. So, hindi na siya nakipag-negotiate. At hindi na siya nakipagbibati pa kaya sa asawa ni Potiphar. Tumakbo na agad siya. Kaya minsan kaya tayo po ay napumapalpa kasi, alam mo yun, kinukonsider pa eh. Kaya minsan dito sasabihin, mahirap pong sabihin sa Diyos na tao lang tayo. Mahirap pong maging excuse sa kasalanan. Sabi mo, ay kasi oh Lord, tao lang po kasi ako, mahirap po ako. Nadadarang po ako. Eh, paano tumagal ka dyan? Paano ka dinadarang? Eh, pwede ka namang umalis. Pwede ka umatras. Pwede kang lumipat ng lugar. Paano ka na dinadarang? Nakatitig ka. Wala na po nagsumagot. Can you say amen to that? Kaya po, ano ginawa niya? Iniwan niya ang damit at tumakbo palabas. Kaya po ang spiritual lesson natin dito, ito yung lesson o yung isang matalinong katuruan dito. Wisest spiritual strategy ay hindi po discussion. Ano daw? Escape. Kapag tukso, lumayo ka. Wag mo hayaan. Hindi po mangyayari na sasabihin mo, tukso! Layuan mo ako. Eh kaya nga tukso, lapit yan ng lapit. Meron bang tukso na hindi lumalapit? Tapos kakanta kayo ng, tukso! Layuan mo ako! Okay, baka iba na kanta. Mapapa-concert ako bigla. Hindi lalayo, kaya nga tukso eh. Ikaw ang tumakbo, palayo sa tukso. Amen? Kaya po there's an unexpected result. Di ba dapat, dahil ginawa mo yung tama, pagpapala, sabi ng Bible, sa binabasa natin sa Deuteronomy, di ba? Kapag ginagawa mo ang tama, pagpapala. Pero ang nangyari sa kanya ay lalong bumigat ang kanyang buhay. Dahil iniwan niya yung damit. Nakuha? Parang ano yan? Parang telenovela? Nakatakas na eh. Okay na eh. Kaso naiwan yung damit. Kaya, ano nangyari? Siyempre, dahil tumanggi si Joseph, ang taisipin niya yung asawa ng Potiphar, baka isumbong siya. Siya pa inunahan niya. May ebidensya siya. Sabi niya, gusto siyang gahasain. So, nangyari, ipinakulong ni Potiphar si Joseph.
Nag-enjoy po ba kayo? Abutin tayo alauna, okay lang? Paayaw, dewag. Nakita natin, verse 20, pinakulong ni Potiphar si Jose sa bilangguan kung saan kinukulong ang mga bilanggo ng hari. Ano po importanteng katotohanan na makita natin dito? Minsan, ang reward ng obedience is another test. Para po nga po, meron po kasi kung spiritual coach, si Kuya Gary, na-meet nyo na po yung dati. No? Si Kuya Gary po, yung aking coach, o mentor ko po yun. Minsan sinabi niya sa akin, kasi pati po mga pagtatrabaho, didiscuss namin. Sabi, alam mo ba, Pastor Ton, kasi ano yun manager siya, mataas na yung nakalungkotong. Ano ba yung isang katotohanan sa pagtatrabaho? A reward of good work is more work, sabi niya sa akin. Nakuha natin? Alam mo ba, ang reward ng good work, dahil naging maganda gawa mo, another work. That's the reward. Totoo po yun. Ganito pansinin nyo. Kapag po kayo ay nagtatrabaho, hindi ko alam kung lahat kayo naka-experience magtrabaho sa isang kumpanya. Di ba? Masarap yung ikaw ay may pinapagawa sa'yo, inuutusan ka. Tama po ba ako? Subukan nyo na ikaw ay pumapasok na hindi ka binibigyan kahit anong gagawin. Ano isipin mo? Ha? Di ka pinagkakat. Di ba? Kaya po kayo dinadagdagan ng trabaho dahil tumataas ang tiwala sa'yo na kaya mo. Kaya po tayo, dinadagdagan ng Lord. Di ba natandaan nyo last week, sinabi natin, si Job, kaya siya ay kasi pinagmamalaki siya ng Diyos. Proud siya. So, ganun po tayo. So, kapag po tayo ay talagang lagi kumakapit sa Diyos, the reward of obedience is what? Another test. Kaya wag po tayong magtaka. Sabi, Lord, natiti po matapos sa mga itong pagsubok na ito. Kasi, kaya po tayo dinadagdagan ng pagsubok. Lagi tayo may pagsubok. Kasi the Lord is becoming prouder and prouder and prouder of you. Amen. Dapat mas proud ka, Lord. Talagang, Lord, siguro, talagang, ako niya ka. Kaya we can rejoice always. And again, I say, rejoice. So pag may pagsubok, maging magalak kayo kung nakakaranas tayo ng pagsubok. Yun ang sabi sa James, ni Apostol Pablo. Nakuha po ba natin? Mapalad daw tayo na dumadanas ng pagsubok. So ang pagsubok ay hindi po kamalasan. At hindi siya kahiyan at hindi pagdurusa. Kundi pagkakataon maranasan ang katapatan ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba doon? Pero alam niyo po, maganda rito, kahit po nandun siya ulit sa kulungan, ngunit sumakay niya si Yahweh at ipinakita sa kanya ang kanyang kagandahang loob. Yun ang grace. Kahit pahintulutan tayong mapunta sa sitwasyon na ayaw niyong mangyari sa buhay niyo, sa iyo at sa iyo ang kagandahang loob ng Diyos. Dahil pinahintulutan ng Diyos ang pagsubok na to sa buhay mo, kalakip nun ang kahangahangang pagkalinga ng Diyos. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Yun, kaya ka magiging magalak kasi mararanasan mo na naman ang panibagong kahangahangang pagkalinga ng Diyos.
Isipin mo, parang especially for you. Isang pagkalinga na talagang isinadya ng Diyos para sa'yo. Are we getting the point, guys? Kaya po, this is the spiritual principle. So, grace sustains us. So, ang biyaya ng Diyos ang magpapanatili sa atin kung pipiliin po natin ang katuwiran. Kahit po ito ay kapalit ng isang bagay na hindi natin gusto. Amen? At dahil po, kaya po sa buhay natin ngayon, may mga tukso rin. May tukso sa pera, tukso sa relasyon, tukso sa compromise. Pero ang tanong ay pareho pa rin. Mas mahalaga ba sa atin ang presensya ng Diyos kaysa sa pansamantalang kasiyahan ng kasalanan? Mas pinili po ni Joseph ang presensya ng Diyos kaysa sa pansamantalang pleasure ng kasalanan. At dahil sa kanyang integridad, si Joseph na napunta sa kulungan, sa ating perspektibong pantao, sa panahon natin tao, parang palala ng palala ang nangyayari sa kanya. Mula sa balon, naging alipin, nakulong, at dito natin makikita ang ikatlong katotohanan na biyaya ng Diyos. Hindi lang tayo tinutulungan ng Diyos sa biyaya niya sa betrayal. Hindi lang sa temptation, tutulungan tayo ng Diyos sa biyaya ng Diyos sa waiting season ng ating buhay. At dito natin makikita ang pangatlong katotohanan. Grace works through delay. Bagamat minsan po may delay. Parang, Lord, ang tagal na ha? Parang hindi pa rin nangyayari, Lord. Parang sabi ni Joy, sabi niya, Anthony, ba't ang tagal mo naman? Ang tagal mo naman ang masenso po eh. Wow! Lagi niya sinasabi sa akin. Di ko na alam. So, grace works through delay. Tignan natin sa verse 20, ng 40, verse 23. Ngunit, nakalimutan si Jose ng punong katiwala ng alak. Hindi siya naalala. Bigyan natin ng context ito. Pagkatapos kasi ng false accusation, di ba merong maling akusasyon sa kanya? Si Joseph, binalanggo ng hari. Tignan natin, di ba pinakulong si Jose sa bilangguan kung saan kinukulong ang bilanggo ng hari. So, pero sa kabila po nun, sa kulungan, kasama pa rin po niya ang Diyos kahit nandun siya sa kulungan. Tignan natin. Tignan, di ba? Ano po yung favor ng Diyos? Makita natin dito. Ito po, gusto kong i-clarify dito. Nakatanggap si Jose ng pabor ng Diyos kahit nandun siya sa kulungan. Dahil po yung presensya ng Diyos, dahil mas pinaniniwala, diba, mas pinipili niya ang presensya ng Diyos. Pinagkatiwalaan siya na maging tagapangasiwa ng kulungan. So, hindi siya ordinary prisoner. Naging warden, naging mayor. Alam niyo yung mayor, di ba? Pagkakain sa kulungan, may mayor yan. Tagatakal, no? Tingnan natin sa verse 22. Ginawa siyang katiwala ng tagapangasiwa ng bilangguan sa lahat ng bilanggo. O, sa lahat ng bilanggo, siyang pinaka mayor. So, walang gagalaw sa kanya. So, ibig sabihin, kahit bilanggo siya pa rin ang inaasahan na mag-manage ng ibang bilanggo. Ito ang isang mahalagang lesson. Ang presensya ng Diyos ay hindi limitado sa lugar. Kasama natin siya kahit sa trabaho, sa problema, kahit sa panahon na tayo na nabibilanggo ng ating sitwasyon.
ng ating buhay, kasama mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Tapikin mo, baka medyo napipikit na eh. Sabi mo, kasama mo ang Diyos! Tingnan natin, alam niyo po, dumating po yung time kasi, yung dalawang opisyal ng paraon, nakulong. Okay. Bukod sa kanya, meron dalawang opisyal, yung paraon, nakulong doon. Yung cupbearer at saka yung baker. Okay? Pag po kayo ay cupbearer, ano yung cupbearer? Kayo yung taga-tikim ng alak, ng pagkain, so bago kayo ng hari, siya. Tapos yung baker, ano naman natin siya. So, nakulong doon. Tapos, nung habang nasa kulungan yung dalawa, nanaginip yung dalawa. Okay? Tapos, magkakasama silang tatlo sa kulungan, kinuwento nila kay Jose. Ang ginawa ni Jose, dahil meron siyang kakayanan na magpaliwanag ng panaginip, pinaliwanag niya, ay ikaw, baker, mamamatay ka. Ikaw, cupbearer, makakalaya ka at mababalik ka sa posisyon mo. Nakuha? Naintindihan natin. So, yung pinaliwanag ngayon. No? At tapos, ano po nangyari? Naging tama ang interpretasyon ni Joseph. Namatay yung baker at nabalik nga yung cupbearer sa kanyang position. Pero bago siya makalaya, may isang hiniling si Joseph sa cupbearer. Anong hiniling niya? Kapag nakaalala ka sa akin, sana'y banggitin mo ako kay Paraon. Parang pag naalala mo ka, paglabas mo, naisip mo ako, banggitin mo naman ako kay Paraon upang makalaya ako sa bilangguang ito. Siguro, siyempre, yun lang pali, ako bahala sa'yo. Pag ako nakalaya, pagdating ko doon, maiisip kita, sasabihin kita. Kasi pag cupbearer ka, malapit ka sa hari eh. At pwede kang makahingi ng pabor, di ba? Di ba ganun tayo? Ganun sabi niya. Ngunit datapwat subalit, nakalimutan si Jose ng punong katiwala ng alak. Hindi na siya naalala. Di ba may ganon? Di ba may ganon? Pagkatapos mo tulungan, hindi ka na naalala, tapos na lahat. Kaya huwag kayong mag-alala, biblical. Sabi mo sa katabi mo, ay, biblical pala. Buti na lang, biblical, no? Biblical pala yon, di nakaalala, no? So, kaya ngunit nakalimutan so ito po nangyari. So parang ganito po siya, no? Isa sa pinakamahirap na season ng tao. Ang tinatawag nating waiting game. Di ba? Kahit saan. Kahit saan, yung pumila ka, yung doktor, hindi mo alam kung anong oras darating. Yung result, may minantay kang resulta. Yung panahon na naghihintay ka, yun ang pinakamabigat. Tama ba? Are you agreeing with me? Diba? Pag meron nandun tayo sa time na naghihintay ka, sasakyan, grade, score, whatever, plan, pangako, anuman. Yan po yung mga pagkakataon na parang ganito yung buhay natin. Nag-pray ka, naghintay ka, nagtiwala ka, pero parang wala pa rin nangyayari. Kaya minsan yung mga, excuse me po yung mga girls, diba? Mga girls, kapag madalas mainipin, ganito na lang kaya gawin natin. Ano kaya kung ano na lang? Subukan mo kaya kung... Nahilingan po ba natin? And it's natural. Hindi ko pa sabing mali, but it's all natural. Kaya lang, tinuturo sa ating principle dito.
Kapag sinabi ng Lord na wait, we need to be patiently waiting. Kasi iba yung timing ni Lord. Iba yung opportune time na tinakda ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya po, alam niyo po, dumating po yung pagkakataon. Alam niyo ilang taon siya nag-antay? 2 years. Ilang taon siya nag-antay? 2 years. Hindi alam ni Joseph, habang naghihintay siya sa kulungan, may ginagawa ang Diyos na eksena. Na pagkatapos ng 2 taon, nagkaroon po ng panaginip. O di nga naalala, di ba? Nagkaroon ng tamang timing. Okay? Na naginip yung paraon. Nakapanaginip siya ng 7 matatabang baka at 7 payat na baka. At kinain yung ng payat na baka, yung matatabang baka. Nagkaroon daw ng 7 uhay masagana at 7 tuyot. Kinain ng tuyot yung masagana. Wala makapag-interpret. Wala makapagpaliwanag sa hari. Kaya, biglang nagting yung kapere. Ay, teka. Oo nga pala. After 2 years, saka naalala nung cupbearer si Joseph. Naku, paring paraon. Natandaan ko, nung nasa kulungan nga pala ako, meron pong nakahula nung akin na panaginip, kaya po nabalik ako dito. Pangalan niya po Joseph. Are you getting the point, guys? Are you getting the point, guys? Kung na-excite kayo. Excite po ba kayo? Exciting, di ba? So, ano po nangyari dito, no? Wait lang, natuloy ako. Yan. Tignan natin sa verse 41. Ginawa kitang tagapamahala ng buong lupain ng Egypto. Ano po nangyari? Ininterpret ni Joseph yung panaginip. Sabi niya, magkakaroon po ng 7 taon na kasaganaan. At 7 taon ng tagutom. Kailangan po, habang po tayo ay nasa pagsagana, mag-imbak na po tayo ng marami. Para sa panahon ng tagutom, meron tayong sapat na supply. Nung time na nakikita yung wisdom ni Joseph. Kaya sabi niya, dahil sa katalinuhan mo na yan, dahil sa iyong kakayahan na yan, ginawa siyang tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Nakuha po ba natin? So, makita po natin dito, no? Isa pong principle makita natin dito. Ang delay ng Diyos ay hindi po denial. Ulitin natin. Ang delay ng Diyos ay hindi denial. Kundi preparation. Sabi mo sa tabi mo, preparation pala. Wala na nagsalita. Sige po, sabi natin, preparation pala. Kaya wag pong mainip, girls. Wag mainip. The Lord is just simply preparing us to be what? Qualified. Kasi ganito po yun. Kasi baka mamaya, kung tayo na yun, di pa siya marunong. Kaya minsan, hindi pa binibigay sa atin yun. Kasi baka mamaya, hindi ka pa sanay. Babigyan ka ng 1 million ni Lord ngayon. Hindi ka naman marunong umawak ng 1 million. Gusto niyo ng magandang bahay. Eh, di naman kayo. Di ba? Nakuha po ba natin? Wala pa kayong pang-maintenance. Wala kayong ganito. O di, nakuha ba natin?
Are we getting the point? Are we getting the point? So simply, the Lord is preparing us. Kaya ito pong maganda dito. Dumating po yung time, dahil nagsaging sagana, nangyari po yung plano na yon. Nangyari po yung plano na yon. Natupad po ang gusto ng Diyos na mangyari na siya po ay maging tagapanguna. No? Ano po nangyari? Pumalag po yung tagutom. Hanggang sa napunta po sa Kanaan, nadamay ang kabilang bayan. Nawalan ng pagkain yung pamilya ni Joseph. Ang meron ng makukuha na supply ay sa Ehipto. Kaya ang ginawa ng tatay niya, inutusan yung mga kapatid na pumunta ng Ehipto at mga lakal. O to make the story short, parang nahaba po istorya niyan. Nagkita-kita silang magkakapatid kasama yung tatay niya. At yumuko sila kay Jose dahil siya ang gobernador. Kaya yung pangarap niya noon, itinupad ng Diyos. Grabe ang God! Kaya alam niyo po ang nangyari sa kanya. Sabi ka, para po siyang prutas, no? Ano yung prutas? Yan o, yung mangga. Nakita ko, nagpipipitas na kayo. Grabe kayo. Kung pipitasin niyo na yung mga mangga na yan, hindi po masarap. Pero kapag yan ay hininog sa puno, kaya po tayo mga pahinugi. Hello? Are we getting the point now? Kaya kung tayo po ay maasim pa yung buhay mo, nasa panahon ka ng pahinugin. Hayaan mong mahinog ka sa tamang panahon ng Diyos. Huwag mong pilitin kahit hindi masarap ang buhay. Lalo mong mapapait, lalong napakaasim ng buhay pag pinilit natin. Iba kapag ang paraan ng Diyos. Kaya alam niyo po, bigyan ko lang po kayo ng konting testimony ko. Ganun po ako dati. Ito mga girls, boys. Pinipilit ko. Kapag nakakita ko ng opportunity na, ay, ito, siguro, ito, para sa akin yan. Tapos, pipilitin ko yun. Tapos, gagawa ko ng kwento sa kanya para ligawan ko. Alam mo, parang ganun yung kwento ko sa inyo na, sabi ng Diyos na ano ko, ikaw yun. Ano nangyayari? Pag pinilit ko, busted. Bago po si G, nakatatlo kong gano'n. Busted. Meron man hindi busted, meron palang hindi busted. Nagkatuluyan, pero 1 linggo lang. Totoo pala yun, yung 1 linggong pag-ibig. Nagkatotoo sa akin yun. Pero, nung hinintay ko yung tamang panahon ng Diyos, Jack, tatawa kay G. Nakuha nyo? Masarap, mas maganda, mas komportable, mas, alam mo yung ma-appreciate mo, match talaga. Talagang nakita ko, buti na lang, G, ikaw talagang binigay ng Diyos. Ewan ko lang kung yun ang sinasabi niya sa akin. Nakuha natin. Nagigets niyo po ako. Kaya wag po natin pilitin. Wag, guys, girls, wag pilitin agad. Hayaan ang Diyos. Wag magmadali. Wag mainip. May tamang timing si Lord para sa lahat ng bagay. Kaya ako nagkaroon ng big revelation. Nagkita ulit si Joseph at ang kanyang mga kapatid.
Kaya ang sinabi niya sa 50 verse 20, ito, masama ang balak nyo laban sa akin, ngunit ginamit iyon ng Diyos sa kabutihan upang mangyari ang nangyayari ngayon. Ang maligtas ang buhay ng maraming tao. Nakuha? Nakuha natin? Nakuha natin yung key verse, kung ano yung important ng key verse. Nakuha natin, malinaw po. Maaring may mga tao magsadya sa'yo, madala ka sa sitwasyon na yan. Maaring masakit, maaring maiinis ka, magagalit ka talaga. Pero isipin mo, baka paghahanda yun ng Diyos. Yan po sinasabi ng Bible na all things will work together. Ang lahat ng bagay magkakalakit-lakit para sa ikabubuti natin lahat. Kaya walang masamang episode ng buhay. Walang palpak na episode ng buhay mo. Walang maling desisyon ng buhay mo. Walang pangit na nakaraan. Walang hindi magandang bagay na nangyari sa atin. Lahat ng yan ay magdudulot para sa ikabubuti nating lahat. Hindi mo man maintindihan why these things happening in our family, in our resources, in our children, in our whatever, sa buhay namin, sa karir ko, sa pag-aaral ko. Hindi mo man maintindihan today, but God will meant it for good for you. Gusto ko pumakita natin yung connection ng dalawa. Si Joseph, pinagtaksilan. Pero si Jesus din, pinagtaksilan din siya. Tama? Si Joseph, nagdusa kahit inosente. Si Jesus, pinako sa krus na walang kasalanan. Si Jose, ginamit ng Diyos para iligtas yung maraming tao na nagugutom. Si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, naligtas ang buong mundo. Ang akala ng mga tao sa krus ay talo si Jesus. Pero sa plan ng Diyos, iyon pala ang tagumpay ng kaligtasan. Ang Diyos po hindi pa po tapos sa kwento ng buhay mo. Kung kayo po ay nasa balon ngayon, maaring simula ito ng purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, habang tinitingnan natin ang buhay ni Joseph, makikita natin na maraming bagay ang nangyayari na hindi po niya kontrolado. Hindi niya kontrolado ang inggit ng kanyang mga kapatid. Hindi niya kontrolado ang akusasyon ng asawa ni Potiphar. Hindi niya kontrolado ang paghihintay sa loob ng kulungan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nabago. Ano po yun? Kasama niya ang Diyos. At sa huli, nakita niya ang buong larawan ng plano ng Diyos. Doon niya naintindihan. Himbali kasing ang labo-labo ng larawan, ng picture, ng plano ng Diyos. Doon sa dulo, doon lang niya na, kaya pala. Ganito pala, ang ganda pala. Kaya sabi sa Genesis 50 verse 20, masama ang balak ninyo laban sa akin, ngunit ginamit ng Diyos sa kabutihan upang mangyari ang nangyayari ngayon. Ang maligtas ang buhay ng maraming tao. Ibig sabihin nito mga kapatid, minsan may mga bagay akala natin ay katapusan na ng lahat. Katapusan na ng kwento mo. Yung pala, iyon ang simula ng malaking plano ng Diyos. Kapatid, siguro may ilan sa atin ngayon, nandun tayo sa balon season ng buhay natin. Baka po may nakasakit sa'yo. Baka may pangarap na parang hindi po natutupad. Baka po may prayer na matagal mo nang pinagpe-pray
At hinihintay ang sagot. At minsan po, napapatanong na tayo, Lord, nasan ka sa lahat ng ito? Pero ang mensahe po ng kwento ni Joseph ay ito. Ang Diyos ay gumagalaw kahit hindi tayo natin nakikita. Habang naghihintay tayo, may ginagawa siya sa ating buhay. Habang may nahihirapan tayo, hinuhubog niya ang ating pananampalataya. Hinilin ko po lahat na tumayo. Yuko po tayo. Pagnilayan po natin ang mensahe ng Diyos. Hayaan po natin na kausapin tayo ng Panginoon ngayon. Kung meron po tayong gustong idulog sa Diyos, gustong itanong, kung ikaw po ngayon ay pagod sa laban ng buhay, may dinadala kang mabigat sa puso mo, o gusto mo rin magtiwala sa Diyos, inaanyayahan kitang lumapit sa Panginoon ngayon, sandali. Sabihin mo, Lord, hindi ko man maintindihan ang lahat. Nagtitiwala pa rin ako sa iyo. So, pawitin po natin muli ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay umawit. Sabihin natin to sa Lord, deklara natin to ng buong puso sa Kanya. Magtiwala tayo na walang katulad yung Diyos natin. Walang papantay sa ganda ng plano niya sa atin. Umawit po tayo, taas po natin ang tinig sa Diyos, ang ating mga puso sa Kanya. At simulan po natin purihin ang Diyos. Wala kang katulad. Sige, sabihin natin sa Lord. Wala kang katulad. Wala nang mapapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala. Sabi natin sa Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Hallelujah! Sige po, itaas natin ang tinig sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala nang. Hallelujah! Let's sing it one more time. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Oh Diyos, Noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Sa habang panahon, wala kang Kung kayo po ay pagod sa buhay mo, kung meron kang katanungan sa Diyos na hindi mo naintindihan, kapatid, nais ko, lumapit tayo sa Panginoon. Itaas natin ang kamay sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos. Tipuin ka ngayong umaga. Kung sino po nagnanais ng panibagong kalakasan mula sa Diyos, itaas mo yung kamay sa Panginoon. Itaas mo yung puso sa Diyos. Lord, salamat. Sabihin po natin to, Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na kumikilos kahit sa gitna ng aming mga pagsubok. Kung may mga puso ngayon na nasasaktan, palakasin mo po ako. Kung napapagod po ako, naghihintay, bigyan mo ako ng bagong pag-asa. Tulungan mo ako magtiwala sa iyong plano at sundin ka sa bawat araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.